Jed Realty, we take care of your housing needs. From low cost, affordable to high-end. Hassle-free on documentations and site visitation. Jed Realty, bringing you closer to your dream home. For more information, visit us at our main office, 168 San Juan, Calamba City, Laguna, or call 0999-10190 or 0917-530-1578. Mga kababayan, ugaliing manood ng Serbisyo Balita live online tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito si Cap Toti de la Rosa ng Barangay Dita, Santa Rosa City, Laguna. Ito po ang inyong punong bayan, Walter D. Echeverria Jr., nagsasabi at nagpapayong ugaliing manood ng mga programa sa Serbisyo Balita live online channel, ang nag-iisa at nangungunang webcast channel sa buong Calabarzon Region 4A. Mabuhay po at isang magandang buhay sa lahat. Okay, welcome back sa programang Serbisyo Balita at siyempre sa pagpapatuloy ng ating mga balita at talakayan. Ayan. At nabanggit nga natin ay tungkol sa DILG at yun, mukhang let's give credit naman kay Secretary Mar Rojas sa kanyang effort na ipagpatuloy ang nasimulan ng yumaong si DILG Secretary Jessie Robredo. At kita mo, ewan ko, mukhang naisipan ni Jessie Robredo no, na it's high time na mabigyan ng pagkilala ang mga, syempre, nag-e-effort ng mga local leaders natin. At hindi lang pagkakilala or simple plaki lang. Syempre, may cash na kasama yan. Oh, may cash yun. Oo, para sa mga projects. Ayan. At ewan ko, pero mukhang balita natin, bumaba yata ngayon ng mga cash prize. Parang mas malaki noon time ni dating Secretary. Oh, mas gamit na gamit yung yung budget ng DILG. At syempre, kung doon sa ibang mga local leaders naman natin, bilang parang moral booster yun para magpursige sila na pag-ibayuhin at pagbutihin ang kanilang pagseserbisyo sa bayan. Ayan. At meron tayong tatanggaping report mula sa labas ng ating himpilan. At tanggapin naman natin ang report mula sa ating kasamang si Levi Tatad sa lalawigan ng Laguna. Levi, magandang gabi. Yes, magandang gabi kasamang RJ at dalawang wanted person nga ang arestado sa magkaiwalay na bayan. Una, dito sa Binyan, ang suspect ay nakilalang si Jason Patiron Caralas, 36 anyos, ng asawa at nakatira sa Block 31, Block 22, St. Joseph Hill, Barangay Timbao, Binyan City. Ang pag-aresto ay patay sa pinalabas ng Honorable Judge Henry Laran ng NTCT Manila sa kasong reckless and condensed. Dito naman sa bayan ng Bangil ay na-aresto itong si John Paul Batasin de Ramos, 23 anyos, ng Barangay Natividad, Bangil, Laguna. Ang pag-aresto ay patay sa pinalabas ng Honorable Judge Marlin F. Reyes sa kasong robbery. Sa Calamba naman ay na-aresto itong si Ricardo Arquero Jr., 55 anyos, isang retired employee, government employee ng Barangay Palo Alto, Calamba. Ang pag-aresto naman ay patay sa pinalabas ng Honorable Judge Cesar Buenagua ng PC Branch 37 sa kasa namang PET. At sa bayan ng Cabuyao ay kasamang ati at alas ng Cabuyao ay nagkaroon ng isang gang rape diyan sa Sitio Gunting, Barangay Kasili, Cabuyao, Laguna.
Ang biktima ng mga gang rape ay pawang mga first year college student na sina Maricar De Leon na 5 pilis, 19 anyos, at isang 16 anyos at nakatira sa barangay Buntog, Barrio Buntog, Barangay Candupang, at isang 16 anyos na college student rin sa Hacienda Hills, Barangay Palo Alto, Calamba. Na-aresto naman ang mga suspect na nakilala sila dyan Paul, 20 anyos, isang factory worker, at yung si John Vincent, 16 anyos, first year, fourth year high school student, at si Carlo Mendoza, 17 anyos. Samantalang pinaghahanap pa yung mga suspect sa nasabing gang rape. At samantala bukas ay daraos dito sa Bayan de los Baños ang fiesta ng kapaligiran sa pangunaman ni Mayor Cesar Perez. Yan ang ating ulat at mula dito sa lalawigan ng Laguna. Levi Tatad nagsiservisyo sa bayan para sa Serbisyo Balita. Ayan, at maraming salamat, Levi Tatad. Yan. Additional na sa police report kanina, ha, may natagpo ang patay dyan sa barangay Bungo, sa lungsod ng Calamba. Yeah. Hindi pa malaman kung sino. So, unidentified pa rin. Sana naman ay mabigyan ng hustisya kung ano man yung pangyayari doon sa pagkakakuha ng bangkay dyan sa Bungo. At syempre doon sa biktima ng gang rape. Medyo nakakalungkot. Lungkot na balita yan. Pero yung police report kahapon, nakausap natin si Kapitan Rodney Teres, sumuko na. Yung namaril. Oo, yung namaril dyan sa Barangay Parian. Ayan. So, anyway, additional dun sa ating mga mga commitments na pinuntahan this week ay ang yung isinulong na batas. Yan, nagkaroon ng sa pagmamalimos. Yan. Nagkaroon ng public hearing sa lungsod ng Calamba. Yan, sa pangunguna siyempre ni Konsehal Eddie Katindig. Yan yung Mendicancy Law of 1970. Yan, at siyempre sinamahan niya ni Konsehal Moises Morales ng Committee ng Laws and yan. At sinuportahan rin yan ng ABC President ng Calamba. Edison Natividad. Siyempre. At siyempre dumating din ang First Lady ng Laguna. Si Konsehala Ruth Mariano. At ang pinag-usapan dito ay tungkol naman dun sa yung batas na ipapairalin sa lungsod ng Calamba tungkol sa pagbabawal sa panglilimos o pagbibigay ng limos. Ayan. Siyempre, isa sa mga iniiwasan ng pamahalaan ng lungsod dito ay yung sakuna na dala ng mga makukulit na bata na nasa lansangan na nanghihingi. Yung maaaring pagmula ng kaguluhan, krimen, ayan. yung pagiging sagabal sa mga trapiko, at banta ng kalusugan, kung ano pang problema ng bayan. Ayan. At kasintabi na doon sa ethnic group na kung tawagin ay mga Badyaw. Ayan, ay talaga namang hindi naman natin sinisisi yung mga taong medyo nais na magkaroon ng konti. Kaya yung mga dumadayo o napapadaan, namamasyal sa lungsod ng Calamba, sana po magbato ang puso nyo. Bawal na bawal po. Hindi naman kailangan maging bato. Hindi kasi natural sa Pilipino yung mapagbigay. Mapagbigay. Baka hindi nila alam sobrang bawal at pinaiipin talaga itong batas ito sa lungsod ng Calamba. May karampatang parusa yung magbigay ng limos. Ayan. At bukod dun sa, syempre, yung nanlilimos ay makakasuhan din. Ang nais lang sigurong i-emphasize ng mga konsehal doon sa batas na pairalin ay ayaw nilang i-tolerate yung gawain gano'n dahil nakakababa ng dignidad sa isang tao yon. So ayaw naman natin na sumaba. Napakahabag-habag ni gawain yung
manlimos ka. Manlimos, parang tinotolerate mo yung mga constituents mo, considering lunsod pa naman ng Kalamba, di ba? Kaya, pakinggan naman natin ang naging pag-share ni Consel Ruth Mariano sa naging public hearing niya. So parang madadagdagan na lang po kung maglalagay po tayo ng initial funding dito. Kasi nga po, ang paglalagakan po ng pondong yon ay para po, kaya ma'am, huwag po kayo mag-alala. Yung pinag-uusapan dito, ma'am, na ito nga po sa ordinansa ay magkakaroon po tayo ng center kung saan po doon po ilalaga yung mga bata kung nahuhuli. Kaya po sabi nga po natin kanina, ang objective po ng sangguniang panlungsod dito ay hindi lang po basta magparusa at manghuli, kung hindi i-rehabilitate po ang katatayuan ng mga bata. Natanggalin po sila, siguraduhin po na magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya nga po ilalagas po sa isang center, may house parents po doon, meron po tayo mga social workers, tuturuan po sila nanay, makikipag-tie up sa DepEd para maibalik sila sa eskwelahan. So, holistic po ang approach. Hindi lang po para hulisin sila o patawan po na kung magkano. Holistic po ang approach para sa magandang development. Po yung hope ng sangguniang panlungsod. That's why nga po ay nagkakaroon po tayo ng ganitong batas at ngayon po ay public hearing po natin para po ipaalam sa publiko ano po ang sinasaisip, pinaplano at sinasagawa ng sangguniang panlungsod to address this problem. Po, nagkakaroon po tayo ng anti-mendicancy law. So tayo po may national law, ukol po dito. Ang gusto lang po natin to strengthen it, at consistent naman po yung ating ordinansa sa national law para po sa implementasyon dito po sa lungsod ng Calamba. Yan. At yan ang tinig ng First Lady ng Lalawigan ng Laguna na si Consel Ruth Mariano Hernandez. At nakapanayam natin din si ang nagsusulong dito na si Consel Eddie Katindi. At kagaya nga rin ng sinabi nga ni Consel Ruth, ay ayon kay Consel Katindi, nais niyang although may existing national law regarding sa batas ng bawal na panglilimos at pagbibigay limos, ay sabi niya itong ordinansa para nagagawin nila para sa lalawigan ng sa lungsod ng Calamba ay mas magbibigay ng pangit, ng mas mataas na penalty sa mga lalabag dito. Kasi sabi nga niya, yung Medicancy Law of 1978, baka ang pataw na parusa dyan ng mga panahon na yun ay 100 piso lang. Siyempre ngayon mas tumaas. Tumaas na bilihin Di siyempre, tataas na rin ang parusa. 1,000 na yata. 1,000 na yata, 2,000, 4,000, yan. Pero nais natin bigyan ng emphasis katulad ng nangyari sa lungsod ng Tanawan. Ayan, sa lungsod ng Tanawan, nung meron silang nasita ng mga ethnic groups, sa mga Badyaw, ay agad-agad nilang isinakay sa mobile ng pulis at dinala sa pier. Mukhang binigyan pa yata ng pamasahe pa uwi sa kanilang lugar. So, yun ang talagang may existing na law sa ordinansa dyan sa lungsod ng Tanawan. Yan. Kahit sa bayan ng Los Baños. Kagandahan ng pagkakaroon ng batas niya, may iwasan natin yung human and child trafficking, di ba? Yeah. Kasi mga yan, hindi natin alam, baka sila yung mga ginagamit ng mga sindikato upang manghingi. Ayan. Ewan ko ba naman doon sa mga promotor ng pagpapalimos, pinagtsatsagaan nila yung mga barya-barya. Ayan. Basta tamad, okay lang yun. Yeah. Medyo nakakaawa naman yung mga bata na ginagamit. Ayan. At pati, tama rin doon sa ordinansang isinusulong ng mga konsehal ng lungsod ng Calamba ay isa dito yung pagbibigay ng livelihood project o livelihood program sa mga yung mga matuturing na pulubi nga. May hirap ang mga pulubi dyan sa lungsod ng Calamba. At saka ang gandahan yan, mukhang maglalaan pa ng pondo para sa parang rehabilitation center. Yeah, upang turuan sila kung paano itaas ang kanilang dignidad. So, let's give credit sa ating mga konsehal na talagang niisip nila yung kapakanan ng mga mahihirap.
Ayan, at siyempre, isa sa mga sinabi nga ni Consejala Ruth, isa sa mga priority ng mga centers na to ay yung education. Mabigyan ng tamang edukasyon yung mga batang nanlilimos. At siyempre, yung magulang, ewan ko ba, ang dami natin nakikita na mga bata nanlilimos, yung kanilang magulang, ayun, nandun sa tabi, hinihintay lang, pinapanood ang kanilang mga anak. Yan, kumbaga napakagandang ordinansa niyan. Ang author is Consihal Eddie Katindi, ganda ng co-author. Ay si Consihal Moises Morales. Sinusuportahan naman ni ABC Edison Natividad. At syempre, andyan din si Consihal Ruth. Sayang nga lang at wala dun si Vice Mayor Ross Rizal dahil nandun siya. Nandun sa Tagaytay City kasama ni Mayor Timmy Chubeco upang tanggapin ang award na pagkilala tungkol sa Seal of Good Local Governance. Medyo nasanay tayo sa Seal of Good Housekeeping. Anyway, sa mga iba pa nating mga iuulat para sa episode natin ngayon ay maya-maya muna yan at bigyan muna natin daan ang ating mga sponsors. Serbisyong Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po ang inyong lingkod, Dan Jose Joel L. Aala ng Barangay Don Jose, Santa Rosa City, Laguna. Laging handang umalalay sa inyo. At sa pagpapatuloy ng ating programa, ayan, at siyempre, napag-usapan na natin ang good governance and mahusay na pamamahala at ang mga local leaders natin, especially sa lungsod ng Calamba kung saan talagang pinaprioritize nila yung pangangalaga sa mga may hirap. Ayan, at so dumako rin naman tayo sa usaping mga may hirap na pulubi. Ayan, medyo na yon, magkakaroon na ng batas na bawal ng mangmalimos. Pero, siyempre, wag naman mawala ng pag-asa. Bawal na rin maglimos. Bawal na rin magbigay ng limos, ha? May rin yan, may kasama yan sa ordinansa. Kasama sa ordinansa yan. At, siyempre, doon naman sa, yung mga mahihirap, may pag-asa. Huwag kayong malulungkot dahil nandito ang Serbisyo Balita. Parang ganun no? Anyway, kamakailan lang. Nandiyan naman yung mga public servants na handang tumulong sa kanila. Tayo lang ang, may middleman. Paminsan-minsan. Tayo magtutulay. Dahil, ang Serbisyo Balita ay hindi puro pagbabalita lang. Siyempre, ang Serbisyo Balita ay tayo yung tulay ng mamamayan patungo sa sa pamahalaan na lokal. Kumbaga sa magkaroon ng ugnayan, magkaroon ng tulungan. At kagaya ng isang
humingi sa atin ng tulong noon. Tagal na, medyo pasensya na, medyo na late ng konti, pero anyway, ginampanan natin ang ating tungkulin bilang public servants din. Nakaka-touch yan. Yan, at isang recipient ng pedicab mula kay Mayor Timmy Chepeco, itong si Ate Daisy Paredes ng Barangay San Perongan. Yan, at ang history nito talagang parang tipong wish ko lang. Oo. Na nais niyang buhayin ng Bakit kanyang pa natin pamilya. napiling tulungan si Ate Daisy? Siyempre, di ba, bukod sa Kalagayan niya, sobrang talagang hirap. hirap sa buhay. At just imagine, ikaw ay namatay na ng anak habang habang nanganganak yung kanyang anak namatay, nakasama yung sanggol. Oo. So naiwan yung anim na anak anak. ng kanyang anak. So yung anim na apo ang tinataguyod niya yung buhayin. At ito para malaman natin yung storya ni Ate Daisy. Panoorin natin ito. Kung minsan nga, hindi naman ako makapagsabi sa manugang ko na bigyan niya ako ng 200 araw-araw, hindi ko naman sabi yun, naawa rin naman ako. Tsaka sa dami ng tricycle dito sa Calamba, hindi naman makapagbiyahe ng maayos. Dati una, dami nang uuuli. Kaya sabi ko, pagtulungan na lang tayo, kung ano na lang yung magagawa kong tulong, yun na lang ang magagawa natin para makapag-aral yung mga bata. Kaya napakalaking bagay din sa akin yung sidecar na binigay ni Mayor dahil kahit paano, kung ano-ano man maitinda ko dyan, may maipatinda sa akin ng iba na gulay, may titinda ko. Kahit paano, laking tulong talaga niya. Kaya salamat sa inyong dalawa. Kundi dahil sa inyo, wala akong pag-umpisa ng ginhanap boy. Pero ilang taon na akong nagbatsyalado ang aking bitbit. Meron akong bitbit na timba, tapos meron akong sunong na batya. Ang hirap, ang layo ng nilalakaran ko magmula sa Ampiruan. Pero makaalis ako anong oras ako alis? Alas 6:30 ng umaga. Bago ako makarating sa pupuntahan ko, katakot-takot na iskinita pa yung dadaanan ko. Nakakarating nga ako ng Tambakan doon sa may tinapahan. Doon ako nakakarating. Bago mag alas 10, nandun na ako sa amin. Umpisa ka nang magluto. May bitbit na akong 2 kilong dito. Timog Kanluran, naging kasabayan lamang 3 hari ng silangan. Kapalaran na ika'y matagpuan, taglay mo ang liwanag sa makulay na buhay. Kapalaran na ika'y matagpuan, taglay mo ang liwanag sa kulay na buhay. Ako po yung nagpapasalamat kay Mayor Timmy Chepeco at ako ay nabiyayaan niya ng sidecar na panghanap buhay yung pag-uumpisahan dahil meron akong 6 na anak, 6 na apo na naiwan sa akin ng aking anak na namatay. Dito sa sidecar na to na ibinigay sa akin, dito ako makakapag-umpisa ng paghahanap buhay para mapag-aral ko yung aking mga apo. Maraming salamat sa mga taong tumulong sa akin, lalo na kay Miss Laarni Barairo. Siya yung tumulong sa akin, sila yung mga taong may mabuting puso na tumulong sa akin. Hindi ko nga rin nakalain na mabibigyan ako ng ganitong pag-umpisa ng paghanap buhay. Maraming salamat po, Mayor. Ayan, at medyo napakasarap sa pakiramdam ang makatulong ka. Ayan, at sabi nga ni John F. Kennedy, nung siya'y nabubuhay pa noon, ask not what the country or the government can do for you, but ask what you can do for the government. Ayan. Ibig sabihin, we have to do our share. Gumawa tayo ng mga paraan para makatulong sa ibang tao.
Ayan, kahit sa mga simpleng ways lang, pwede tayo makatulong. Ayan, kaparoon ni Ate Daisy, bilang panimula rin, bukod sa pedicab na binigay ni Mayor Timmy Chipeco, maraming salamat nga rin pala kay Sec Philip. Ayan. At Sec Philip ha. Si ABC. Naging matyaga kanina. Tiyaga. Ang aga niyang i-prepare yung pedicab na ayan, ibigay. syempre, kasama rin, syempre, na kinulit niya siguro sa pag-prepare si dating kapitan ng Barangay 5. Si Nards. Nards sa Valencia. Yan, ng Cooperative and Livelihood Office ng City Government of Calamba. At syempre, special mention, thank you nga pala kay Sir Richard Perez and kay Kapitan Alex Batiga. Ayan, maraming salamat. Oy, may hahabol pa si Cap Alex dyan. Pero bago yun, at syempre, kasi ako yung kauna-unang sinakay ni Ate Daisy. Ayan. So, simulan namin ang paghahanda niya. Nilagyan namin ng pang-ukay-ukay niya. Yan. Yun. Yan yung mga pang-ukay-ukay niya para nagsimula na siya kanina. At pinabenta na daw siya kanina, tinawagan ko eh. At mangiyak-iyak siya. Todo pasalamat niya kay Mayor Timmy Chipeco. At bukas, mag-aangkat na siya ng mga gulay. Ayan. Pwede, balak niya mag-angkat ng gulay, isda, at kung ano-ano pa. Basta't meron siyang pamadyak, ayan, naiikot niya yung kanyang mga paninda sa buong siguro. At magiging makulay na ang buhay. Makulay ang buhay. At sabi nga niya, nabanggit niya kanina, dahil kay Mayor Timmy Chipeco, happy na siya at ang kanyang pamilya ngayon. Ayan. At sana, dahil sa sobrang sipag ng aling ito, baka, who knows, next year o ilang years, makita natin hindi na pedicab yun. Baka tricycle na yun, jeep o van. At least napakasarap na ang tinutulungan mo ay talagang may effort. At nagpupursige na yung binigay mo ay talagang ginagamit. Diba? May kagustuhan na umangat ang kalagayan sa buhay. At yan ay sinasabi nga natin, ay kasabihan, don't give a man a fish. Teach him how to fish. Teach them. Yan. Kaya nga, huwag nyo nang bigyan ng pera o kung ano man. Yung nga dyan, mga groceries, pang isang araw lang yan, pang 2 araw. Pero kung bibigyan nyo sila ng pagkakataon na makapaghanap buhay, pang habang buhay naman na tulong ang inyong ginawa. Yan. Yan ay, ika nga, dito sa Serbisyo Balita, may puso kami upang tumulong sa ating mga mamayan. Huwag lang pera. At syempre, kasama rin yan yung mga kaibigan natin na nagtitiwala. Yeah. Maraming salamat sa mga, ika nga, ang dami na rin nating mga natulungan, dami na natin na itulay, hindi na maibilang at hindi na may broadcast ang karamihan. Pero nais lang po nating bigyan ng pansin. Maraming salamat po sa ating mga public servants dahil sa inyong pagtitiwala sa Serbisyo Balita at sa aming mga community services. Siyempre gusto ko yung mag-thank you. Yung mga dati natutulungan natin, hindi natin nag-broadcast. Yung mga sumusuporta dyan, yung si Mayor Erlene Orsilas at si Mayor Lena Lonte. Yan, hindi lang natin yan yung ilan lang sa mga, pag may inilapit kami, talaga namang full support sila. Sa kanilang mga constituents. At higit pa sa inaasahan minsan ng mga tinutulungan po. At naalala ko tuloy si Congressman Jun Chipeco nung siya mayor pa ng Calamba. Yan. At ika nga, alam niya ang stand natin. Wala tayong ibang hinihingi sa kanya kung hindi ang matulungan niya ang bawat constituent na ilalapit natin regardless kung ano yung kanilang katatayuan sa buhay. Basta ang importante ay matulungan niya to. Ayan. Mukhang may papasa tayo yata ang report sa ayan. At bago pumasok ang report ay mag-commercial break muna tayo.
Kaplino Karamay ng Barangay Pook, Santa Rosa City, Laguna. Laging manood ng mga programa sa Serbisyo Balita live online. Karamay po ninyo ang inyong lingkod sa pag-unlad ng ating barangay. Malalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasigana. Laguna, nang ito ay marating ko para bang ako'y... Ako po si Konsehala Maricel Torres, nag-aanyaya sa inyong lahat. Lagi nating panoorin ang Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Magserbisyo tungkulin ko. Maraming salamat po at isang magandang buhay sa inyong lahat. Sa Jed Realty, we take care of your housing needs. From low cost, affordable to high-end. Hassle-free on documentations and site visitations. Jed Realty, bringing you closer to your dream home. For more information, visit us at our main office, 168 San Juan, Calamba City, Laguna, or call 099999-10190 or 0917-530-1578. Na Serbisyo Balita, live online. Ito po si dating Vice Mayor Armenio Silva ng Santo Tomas, Batangas. At syempre, nagbabalik ulit ang Serbisyo Balita live online at sa ating mga viewers worldwide. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtsatsagang abangan ang aming mga programa. So meron tayong tatanggaping report mula dyan sa labas ng ating himpilan. At tanggapin naman natin ang pag-uulat mula dyan sa NCR sa kasama nating si Edward Flores. Edward, magandang gabi. Muling at nahuling nagsisinungaling si Custom Commissioner Albert Lina matapos makita sa Senado kahapon na pagdinig ng Senado. Sinabi ni Lina na kaya niya ninaisipang buksan ang Balikbayan Bank ay dahil sa walong lumalalang pagpupuslit ng mga kontrabando tulad ng parilang droga. Ngayon bumana sa patuloy na pag-uusisa ni Senador Bubong Mapos ay nahuli at dumami si Deputy Commissioner Jesse Diliosa na wala silang nahuli o nakitang parilang droga sa mga Balikbayan Bank na gaya na inukulat ni Lina kamakailan. Maging si Lina ay hindi alam kung saan galing ang anumang at ganong balita na ginagamit ang Balikbayan Bank para sa kontrabando at kanilang naisipang bulat natin na nagresulta sa pagpuro ng mga OFW na matakta namang tasa ng singil sa mga Balikbayan Bank matapos hindi nila ang kopran na anong kasa mula rito sa Quezon City. Edward Flores, Sineservisyo sa Bayan, dito lang sa numero 1 ang nagumunang Serbisyo Balita live online. Ayan, medyo nakakataba ng puso yan si Edward sa kanya. Napakaganda ng boses. At nakakataba ng puso talagang proud na proud siyang maging chief reporter ng NCR ng Serbisyo Balita. Hindi pa rin matapos-tapos talaga yung issue ng Balikbayan boxes, ha? Ayan, hindi. Dinidinig na yung sa Senado, yung naging... kahapon yata yan. Yung ganyang Ewan ko nga ba, bakit ganun na naging idea naman nito ni Bert Lina. Nang kababayan mo? Ay, hindi ko kababayan yan. Taga Nueva Ecija yung mga yan, hindi taga Laguna. Kapatid na yung dating governor ng Laguna na si dating DLG. Yeah, si Joey Lina. Yan. Ewan ko ba kung anong naisipan at bakit kailangan pang pakialaman ng mga balikbayan boxes. Yan. At yan, tuloy. Nagkaroon ng problema tuloy yung ilang mga kababayan natin dito. Tsaka paano naman mag-iinit ang ulo ng mga OFW. Pero mo, nag-ipon ka, kinikira mo yan para sa pamilya mo.
tapos ay bubuksan, minsan dudukutan, aminin na. May mga nabawasan. Kaya nga yumayaman ng mga taga-custom di ba? Naalala ko, nung ako'y high school, meron akong kaklase dyan na ang tatay nasa customs. Araw-araw palagi naman may mga imported na chocolate na dala sa eskwela. Ayun. Hindi ka... Sarap buhay. Ewan ko, wala naman sa isip ko yon na may anomalya pala yon, yung chocolate na yon, panay ang hingi ko nun. Yung pala, eto, nung nagkamalay, yon pala ang kalokohan. Sana naman matigil na yan. Dahil, siyempre, nakakaawa naman yung mga pinagkukunan ng ating mga OFWs. Di ba, sana kung pa-chocolate lang, no? Paano kung may nagustuhan ng alakas? Watch, di ba? Mga kotse pa. Minsan yung kotse, ewan ko kung totoo yung chismis, may janitor daw dyan sa customs. Naka-BMW. Ibang klase kahit yun. nga daw janitor. Simpleng clerk lang. Bonggang-bongga mga sasakyan. Yan. At anyway, sana medyo tigilan nyo na yung mga kalokohan dyan. At siyempre, bago tayo dumako sa ating final words, ay nais po nating ibigay alam sa ating mga kababayan na ang Serbisyo Balita ay nananatiling, sabi nga ng ating chief reporter na si Edward Flores, na nag-iisa at nangunguna dito sa Calabarzon, hindi sa buong Pilipinas, dito sa Calabarzon, pagdating sa live streaming at pagiging the only local media outlet na may quad media capabilities. Ibig sabihin, bukod sa ating live streaming, meron tayong print. At ayun nga, pagdating naman sa newspaper, tuwa naman yung mga readers dahil punong-puno at siksik daw. siksik ang balita. Walang mga horoscope, walang puzzle, puro informasyon at Saka yung mga balita. tipong dito lang nila mababasa. Ayun, pati yung mga ibang kachismisan. So yung mga copies po to ay matatagpuan po sa iba po sa Iba't-ibang burger, outlets. sa may Burger King po. Babasa niyo po yan. Sa may simbahan ng At sa may Kalamba. simbahan ng Kalamba, talaga pong ubos na daw po. Ang dami pa daw po naghahanap. Abangan niyo po yung Next issue namin. next issue po namin sa Monday. Yeah. At siyempre, sa NCR naman ay pinapakalat rin ng ating mga reporters dyan sa iba't ibang outlets. So, hopefully makapag-post tayo sa ating website at sa Facebook at pati sa newspaper natin kung saan yung iba't ibang mga newspaper stands na makikita nila kung saan makakabili ng newspaper ng Serbisyo Balita. Ayan. Kaya minsan nakakapagtampo lang dahil sa may mga ibang mga kabarog tayo na akala'y bagito tayo o bago lang ang Serbisyo Balita. At akala na ganun lang kadali ang pagiging. Ay, Hindi lang, napakahirap. diba? Kung nasa puso natin yan Yeah. It's a passion. Meron akong naalala doon sa sinabi ni dating Vice Mayor, and soon to be Vice Mayor ulit. Yan, si Armenio Silva ng Santo Tomas, Batangas. Ang words niya dito is may tinawag siya conviction, hindi lang passion. It's a conviction being a media practitioner. Dahil siyempre, tulad ng sinabi ko, hindi lang pag-uulap o pagpuna o pagpuri ang gawain ng isang media practitioner. Ang social responsibility natin ay mas higit na malaki. Dahil siyempre, yan, ang pagtulong sa tao, sa kapwa, yan yung priority natin. At saka syempre ika nga ni Kada Duterte, tayo yung pinaka-port state. Tayo yung port state. Kaya nga, nandyan, tayo yung nagbabantay sa tatlong estado ng lipunan, sa judiciary, legislative, at executive. Tayo yung check and balance. At kung wala tayo, di kagulo na. Kung wala tayo, magmumulat sa kamalayan. Mamayan, wala rin magmumulat sa kamalayan ng mga medyo nakapikit na public servants. Di kapag wala media, di tuloy ang kalokohan. Ayan. Tuloy na tuloy yan, di gaya. Tuloy na tuloy ang kasiyahan ng mga korap na officials. Ewan ko ba. At sana naman, katulad ng mga iniisip ng iba, ang media naman hindi naman palaging
yung mga bad impressions sila, wala, kala nila ganun-ganun lang. Parang politiko lang yan, may mga bad impression, Yeah. pero may mga politiko din namang may puso din. Yeah. Ang kaibahan lang, kami naman, pagdating sa public service, wala kaming pondo, wala kaming resources, kaya kami... Ibang politiko, may pondo, may pork barrel, mabuti pa may sila. may bidap, yan. Babalik kayo yung DAP. Pag paborito ka naman daw ng Pangulo, meron din daw yan. Ganoon. Di sigurado kapag tuloy ang DAP. Ayan. Anyway, para sa ating mga kababayan, medyo inabot na tayo ng oras, kaya Bati time na. Bati time na. Okay, happy birthday nga pala kay cousin ko na kay Judge Michelle Manilicalumpong at si Sakong Pinsan, si Ate Tess Kasupang Malinyawe. At syempre sa tiyahin ko na dyan nag-review ang mga pinsan ko sa Malate, Manila, kay Tia Lagring Barreiro. Happy birthday po. Ito po sila Arnie Barreiro, nagsiservisyo sa bayan. Dito lang po sa Servisyo Balita, live online. Hanggang sa muli, see you on Monday. Ayan, at sana tuloy-tuloy na yan. Monday, meron tayong broadcast. Anyway, ay panawagan sa PLDT ha. Ayan. At syempre, sa Globe, bagal ng signal nyo. Anyway, sa ating mga viewers worldwide, ayan, nais ko munang batiin ng belated happy birthday ang father ko na nag-celebrate ng kanyang birthday noong August 31. Ayan, dyan sa Oxnard, California. Happy birthday, Dad. At ayan, sana'y masaya ka ng araw ng birthday mo. Although, syempre, mas masaya siya sana kung nakakasama niya ang pamilya niya doon sa Oxnard. Problema, pambili nga ng ticket papuntang Manila, wala. Anyway, ayan. At sa ating mga birthday celebrants na magse-celebrate ng kanilang birthday ngayong buwan ng September, advance happy birthday sa inyo. Abangan nyo yan, magba-birthday raw si Dryan. Kaya siguro hindi nagkulang. Ayan, mukhang busy sa pag-prepare ng kanyang birthday. At announcement, siyempre, magkakaroon ng seminar, workshop ang lahat ng staff ng Servisyo Balita upang mas mapalawig ang kanilang kaalaman sa pagdating sa paggawa ng balita. At syempre, number one doon, yung ma-enhance ulit o mabuhay ang kanilang kaalaman sa ethics of journalism, ethics of broadcasting. Yan. Minsan nakakalimot na kasi yung ibang mga kabaro sa ethics ng journalism. Pero dito sa Servisyo Balita, we always make sure na well-educated ang ating mga reporters at ibang staff na hindi tayo sumasablay. Ayan. So, bago tayo magpaalam, commercial muna. I love my Centro. She makes me happy. Sa lahat ng ating mga viewers worldwide, sa iba't ibang panig ng mundo, sa ating mga kababayan dyan na patuloy na nag-aantabay sa ating programang Servisyo Balita, ito po si RJ Salgado na patuloy na nagseservisyo para sa bayan. Dito lang yan sa Servisyo Balita live online. Bumabati sa inyo ng isang napakagandang gabi, Pilipinas.